Zop Vapors VPT are here. So meron na naman po tayong bagong i-review para sa Hell Vape. Ayan. So thank you so much syempre sa pagpapadala na itong damit at sa kanyang cup natin. So meron tayong isang RDA dito na ito, solid na talaga. Solid na solid to. This is the Dead Rabbit Pro RDA. Ayan. And then kasama niya po yung DIY combo, which is Pinkness by Hell Vape. So first I would like to thank Hell Vape Philippines, Brother Bullet, Madam Michelle, and sa lahat ng mga bumubuo ng Hell Vape Philippines. Maraming salamat sa inyo. So review na natin to. Start na tayo. Let's go! Here is the Dead Rabbit Pro RDA by Hell Vape. So in front, ito po yung makikita natin. Left side, right side, at the top, and then at the back. So before we open, meron tayo ditong isang DIY combo. So Pinkness yung nakalagay sa kanya. So we have here the airflow ring, bottom AFC ring, tapos 810 drip tip. So I don't know kung resin nga yan. So yan. So pwede natin gamitin yan dito sa black dahil matchy-matchy din yan. So ito red, and then ito naman pink. So open na natin. Okay, inside the package, we'll be having the user manual of the Dead Rabbit Pro RDA. We have the coil guide. Ito yung pamputol ng ating mga coil legs. Then we have the accessories, flat screw, Allen screw, gaskets, pang squonk pin, ayan, tapos mga grub screws, and ito naman coils at yung bulak niya. So we have the 0.37 ohm NI or Nichrome 80 Clapton coil. Ayan, Clapton coil. We have the drip tip, 810 drip tip. Ayan yung ating 810 drip tip. Tapos meron din naman tayong airflow ring or AFC ring. So this is a free ha. Tapos lastly, syempre, ang ating Dead Rabbit Pro RDA by Hell Vape. This is the exploded view para magkaroon kayo ng idea kung ano-ano yon. So, unahin na natin yung mga drip tip. So, ito yung free, and then ito naman yung ating Hell Vape na drip tip. 810 drip tip din po siya, AG+. Ayan. So, mas maganda to para sa akin, resin type. Ayan. Tapos may nakalagay na Hell Vape, tapos AG+. And then, kung magtataka kayo, wala na siyang O-ring kasi andun na po sa cap. So, ito yung cap. Nandito na yung gasket niya. Ayan, yung goma dyan. So ito yung cap. Makikita natin, ito yung mga air passage. So para siyang honeycomb style. Yan. So kung mapapansin natin, parang nakatagilid yung mga butas sa kanya. Yan, parang papasok doon. Kung nakaharap yan sa'yo, nakaganyan. Same na nakaganyan. Sa bottom, meron din naman siyang Cyclops na medyo maliit lang siya. Ayan. Magkabilaan din. Tapos ito yung parang chamber niya. Ayan. So kung lalagyan natin yan, ganyan. Ayan. So dito is black na lang din. Ayaw ko gamitin yung pink. Ayan. Ganyan lang siya pag ibabalik nyo. Tapos pwede nyo siyang ikutin. So bottom airflow. So kung gusto nyo gamitin to, pwede. Or kung ayaw nyo, pwede nyo isara. Ito naman gagamitin natin is yung airflow ring na red. So kung ilalagay nyo na siya, dahan-dahanin nyo lang, tapos kuti-kutin nyo. Unti-unti lang papasok yan. Ayan. Ayan. So ganyan yung magiging itsura niya. So pwede mo siyang ikutin dito. Ayan, it's up to you kung ano yung gusto nyong gamitin, pero mas maganda to para sa akin, honeycomb style airflow. Mas maganda. Ayan, matchy-matchy yung kulay. Depende na sa inyo kung paano siya gagamitin. Pero para sa akin ganyan. Bukas muna. Or pwedeng sara to sa baba. Or ito naman sa taas yung nakasara. Tapos ito yung naka-open. So it's up to you. Depende sa inyo kung ano yung vaping style nyo. Tapos dito naman tayo sa ating build deck. Ayan. So ito yung postless deck nila. Kita nyo naman yung pasok ng hangin dito. Mga grills, postless deck, positive, negative, juice well, medyo malalim talaga. Yan. Air passage. Kung dito sa ilalim yung gagamitin nyo,
Diyan dadaan, paangat. Tapos mga negative screws yung gagamitin. And then at the bottom, makikita natin is nakalagay sample C, markings, proper disposal, Hell Vape, tapos Dead Rabbit Pro RDA Peak Insulator. Ito yung positive. Ayan. So meron pa silang squonk. So dahil squonk, papalitan natin yon, tapos dito natin ilalagay. Dito sa ating Centaurus Quest. Ayan. So 24mm na RDA lang po siya. Kaya saktong-sakto to sa mga device nyo or mga mods nyo. Ayan. So magbi-build na tayo ngayon and ipapakita ko sa inyo. So fast forward na lang natin ng video. Okay, since mahaba yung ating shoelace, ayan, ito yung shoelace cotton natin. Ayan, natanggal pa. Ayan. So, ang gagawin natin is isa lang yung gagamitin natin, tapos ipapaikot na lang natin. So, panoorin nyo na lang mabuti. So, ganyan. Tapos, kakat na lang natin dito. And then, papantayin natin hanggang doon sa juice well natin. Ayan. Ito yung juice well natin. Malalim-lalim talaga yan. Kaya, goods na goods yan. So, pwedeng-pwede yan sa squonk. Kaya nga, squonk yung ginamit natin. So, wala pa yung nakalagay dyan. May ilalagay natin. Okay, so na tayo maglagay ng e-liquid. Ayan, so ngayon naman, try naman natin test fire. So, firing at 65 watts. Testing natin. Ay, grabe, napaka-crunchy ng tunog. Once ibabalik na natin ng cap, so yan, dapat nakatapat itong air hole na to, honeycomb, magkabilaan dito. Ayan. Tapos, lalagay lang natin ng ganyan. Ikot nyo lang ng kaunti. Minsan kasi, pag bago pa, medyo masikip pa yan. Ayan. Once na okay na, goods. Test fire natin ulit.
Ayun, so ang crunchy ng tunog and amoy na amoy ko na yung nougat na ginamit natin dito ng Senior Pablo. So I think that is pretty much it para dito sa ating Dead Rabbit Pro RDA by Hellvape. So magka-cloud check na tayo and I will give my thoughts on this RDA. Okay, the Dead Rabbit Pro RDA by Hellvape. So ngayon magka-cloud check tayo and ang gagamitin natin syempre na device is the Lost Vape Centaurus BF Quest. Yan, BF Quest kasi squonk type po siya. And i-check out natin syempre yung side airflow, yun, ito. Tapos ito naman yung bottom airflow, ayan. So testing na natin syempre. Ang juice nga pala na gamit natin dito is the Nougat Senior Pablo. Resistance is 0.22 ohm and then yung wattage natin is 60 watts. Ayan. Tapos ang boost natin is normal lang. Okay, so testing na natin. Let's go. Ayun, so as you can see, yung vapor production niya medyo malakas-lakas talaga siya. And yung whistle sound is naririnig natin siya. Maraming hangin na pumapasok sa kanya once na naka-open itong bottom and side airflow natin. So ngayon naman i-half naman natin yung airflow natin. So dito sa side airflow siguro mga 2.5 kasi ano siya 5 lang. Actually 10, 5 sa taas, 5 sa baba. So siguro ano to, mga 5. Tapos i-half natin naman din yung ating bottom airflow. Ayan, so as you can see, ganyan po yung magiging itsura niya. And testing natin, let's go! Yan, so massive clouds talaga yung pinoproduce niya once na hinihipak natin. So andun pa rin yung sound once na hinihipak natin siya. So i-try naman natin ngayon is i-close natin yung bottom airflow. Ayan, i-close natin siya. Tapos ito, naka-wide open yung ating side airflow. Ayan, magkabilaan po yan. Testing natin. Let's go. Ayan, so as you can see, yung vapor production niya, medyo malakas-lakas pa rin siya. Pero medyo na-restrict yung pagpasok ng hangin sa kanya. But, ayun nga, hindi ko pa pala nasabi sa inyo, pagdating doon sa flavor, once na naka-open both yung ating side and then bottom airflow, malasang-malasa talaga siya. So, putok yung lasa niya. Tapos pag dito, medyo nababawasan yung lasa niya. So, I guess, bottom airflow talaga yung gagamitin natin. So, ayun, tumahimik siya, hindi siya katulad ng nakabukas yung bottom airflow. Pero, yun nga, nalilesen yung flavor. So, tatry naman natin ngayon is naka-close yung side. Ayan, naka-close na yan. Ayan, tapos naka-open naman yung bottom airflow natin. Ayan. So, testing natin. Let's go. Ayun. So, as you can see, yung vapor production, wala talaga siyang pinagbago, no? Medyo malakas-lakas talaga siya. As in, hindi siya medyo malakas talaga siya. So, yung flavor naman dito, mas intense yung flavor, mas hot vapor. Goods na good sa akin yung hot vapor niya kasi parang niluluto niya talaga yung juice na nakalagay dito, which is the nougat. Ayan, 12 mg nga pala to. Medyo masakit siya pero goods na goods pa rin naman para sa akin. So ngayon naman, i-half naman natin yung ating bottom airflow. Ayan, bottom airflow, nakasarado yung side airflow. Testing natin. Let's go. Okay, so as you can see, yung vapor production na medyo nangonti na and then nagkaroon na naman siya ng whistle sound, which is goods naman, understandable naman yon syempre. So ganito talaga pagka bottom airflow yung ginagamit natin, marami talaga siyang whistle sound na naririnig natin. So goods na goods yung flavor niya, medyo na-restrict na siya ng kaunti. Kitang-kita niyo naman sa vapor production niya, nagbawas-bawas na siya. So pwedeng itong ganito na naka-half or pwede naman siya na naka-full para sa akin, para intense na intense yung flavor. So ngayon naman, magpunta naman po tayo sa pros and cons ng ating Dead Rabbit Pro RDA. Okay, for the cons naman ng ating Dead Rabbit Pro RDA by Hellvape. So meron lang tayong dalawang nitpicky. So ito, understandable naman to. Number 1 natin is itong whistle sound. Once na naka-fully open, half yung ating bottom airflow. So understandable naman yan sa lahat ng mga bottom airflow na RDA, RDTA man yan,
tank man yan, talagang tumutunog siya, talagang nag-whistle sound siya. And then number 2 natin, ito medyo nitpicky lang para sa akin. Papakita ko sa inyo. Ito, yung juice well niya, although alam natin medyo malalim-lalim talaga yung juice well niya, ay pinakita ko sa inyo kung gaano kalalim siya. Once na squonk yung gamit mo, once na na-over-squonk mo to, kahit malalim yung juice well niya, pwede siyang mag-leak dito. Yan. Sa bottom airflow hole. Yan. Pwede siyang mag-leak. Tapos, mag-leak na rin sa RDA. So, yun lang naman para dito sa Dead Rabbit Pro RDA by Hellvape. Yun lang naman yung napapansin ko sa kanya. Pero medyo nitpicky lang yun. Hindi po siya talagang as in cons. So, that's my subjective cons and my opinion. So, now, sa pros naman tayo. Okay, for the pros ng ating Dead Rabbit Pro RDA, syempre number 1, the design and aesthetics is very good dito. Plus pa natin itong matchy-matchy na design ng ating drip tip, 8 and drip tip siya. Tapos meron pa siyang airflow ring, yan, which is free dito sa box niya. Ayan, nakalagay siya dito. And meron pa siyang other drip tip, depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Plus pa, kung bumili kayo ng DIY combo, which is ito, ayan. So, maganda sana kung gold to yung binigay sa akin, pero syempre thank you so much Brother Bullet sa pagbibigay sa akin nito. So napaka-solid ng itsura nila. Syempre pagdating sa flavor, napaka-solid ng flavor, intense yung flavor dito once na gumagamit tayo ng bottom airflow. Yan, bottom airflow, the more na sinisiga pa natin or nire-restrict natin, solid yung lasa. Honeycomb style yung dito sa side airflow, napaka-solid nun. And nung doon sa build deck section niya, honeycomb din once na umangat siya. Very solid talaga. And kitang-kita niya naman yung vapor production niya, talagang massive, huge clouds, dense clouds talaga yung pinoproduce niya. Another pro natin dito para sa RDA na to is yung postless deck niya. Ayan, postless deck plus natin yung juice well niya na napakalalim. Huwag nyo lang talagang i-over squonk para hindi siya mag-leak dito sa bottom airflow hole niya. Ayan. Easy to build and weak pa dito dahil postless deck siya. Napakalupit nun, napakadali. So, pwede kayo mag-build dito ng single coil at saka dual coil. So, in my case, dual coil yung ginawa ko. Pero pwede naman tong single coil dito at saka dito or dito o dito. Depende sa inyo kung paano siya gagamitin. And plus pa natin, pwede kayong mag-build ng low resistance dito. Low resistance dahil pwede po siya and safe na safe po siya gamitin sa mga full mechanical or fully mechanical devices na meron kayo. And last and final natin na pros para dito sa Dead Rabbit Pro RDA is yung accessories niya. So dito sa accessories niya, kompleto lahat. Meron tayong gasket, meron tayong tools, meron tayong bulak, meron tayong coils na pre-made para ilagay dito sa ating postless deck, which is very good yun dahil pag bumili ka na ito, may free ka na airflow ring or side airflow ring, tapos may 810 drip tip ka pa. And kompleto sa Ricardos. Ang gagawin mo na lang is ilalagay mo to, i-build mo na lang dito. Tapos lalagyan mo ng favorite juice mo. Like me, ang gamit ko dito is the Señor Pablo Nougat, 12 mg. Tapos hihipakin mo na lang, solid na solid na. Okay, so all in all, para dito sa ating Dead Rabbit Pro RDA by Hellvape, napaka-solid na ito dahil unang-una, minimalistic design. Yung black para sa akin pero gusto ko pa ng gold. Or pag binigyan nila ako ng combo, ayan o DIY combo na gold, mas maganda siguro yon para sa akin. And 24mm atomizer siya na RDA, napaka-solid, massive clouds yung ginagawa niya, dense clouds, huge clouds. And then pagdating sa flavor, fantastic talaga, or extreme intense yung flavor niya once na hinihipak mo siya. Plus pa natin meron siyang side and bottom airflow, postless deck, and then yung juice well niya medyo lalim talaga. And then easy to build and weak na dito, napaka-solid, kompleto sa Ricardo. Lahat ng materyales na kailangan mo andito na sa maliit na box na to. And next year, of course, sigurado na to, magre-rebuild na tayo, mag-build na tayo ng mga sarili nating coils. And magpapahuli ka pa ba? So I think that is pretty much it. That's a wrap. Thank you so much for watching. So shoutout syempre Hellvape, Hellvape Philippines, Brother Bullet, Madam Michelle, Boss Jong, and sa lahat na bumubuo ng Hellvape Philippines. Maraming salamat sa inyo. And sa inyo, sa walang sawang suporta. Please do not forget to like, comment, share, subscribe. Click the notification bell for more video reviews. And I'll see you on my next video. So this is VPTR. Ciao!